Inisyo ng show cause order ang isa sa top contractors ng flood control projects dahil hindi pa rin siya sumipot sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ang mga dumanong kontraktor naman, kinwestiyon kung paano nakakuha ng maraming flood control projects sa pamahalaan. Nausisa rin sa pagdinig ang joint venture ng kumpanya ni Sara Diskaya at CLTG Builders na sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Bongo. May unang balita si Sandra Aguinaldo. Yung mga flood control projects, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Siguro mga 2016 onwards. Please make sure of your answer. Yes po, 2016 onwards po. 2016 onwards? Yes po. 2016 pa raw nagsimulang gumawa ng flood control project sa DPWH o Department of Public Works and Highways, sina Sara Diskaya. Ang kumpanya nilang Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation kasama sa listahan ni Pangulong Bongbong Marcos na mga kontraktor na may pinakamaraming proyekto sa gobyerno. Kasama rin sa listahan ng St. Timothy Construction Corporation. Pero nag-divest na umano siya rito, pati sa St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Pero inamin niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na may kaugnayan pa rin siya sa 8 construction company na may kontrata sa gobyerno. How come you're still the chief operating officer, pati ang asawa mo sa ilang construction companies na ito? Hindi po ako COO ng mga companies po. Ma'am, you're under oath. Don't forget. Opo, CFO po, pero hindi ako COO po. COO. So, bakit po ikaw ang CFO pa rin kung nag-divest na po kayo, opisyal pa rin po kayo dyan? Sorry, tumutulong lang po ako dun sa mga ibang companies po. So you didn't divest totally? You're still the CFO according to you. Opo, pero hindi po ako nagmamanage po ng mga companies na yun. Dapat po mas alam. Ipinakita rin ni Senadora Riza Ontiveros ang mga calling card ng asawa ni Diskaya na si Curly mula sa iba't ibang construction companies. Sa 8 pang kumpanya, lumabas na kaanak din o empleyado ni Diskaya ang mga ito. Isa sa mga kumpanya, anak niya ang may-ari, may pinsan at pamangkin. Nung mag-divest kayo, sino yung taong doon nyo i-divest po ang inyong interest sa korporasyon? Katulad sa St. Timothy, kay Maria Roma ko binigay po yung aking Sino shares. siya? Kamag-anak mo? She's the niece of my husband. Kamag-anak mo pa rin. Kayo pa rin. Kayo pa rin yan. And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite? General Contractor. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew, nandito yung asawa mo, Pacifico Diskaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Diskaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Amethyst Horizon? Sino si John Brian Eugenio? He's one of our employees. Oh, dami. Waymaker. Sino si Gerald William Diskaya? He's my eldest son. Nagtataka rin ang ilang senador kung paano napagsabay-sabay ng mga kumpanya ni Diskaya ang daan-daang proyekto sa gobyerno. Ang Alpha and Omega halimbawa nakakuha ng 71 projects noong 2022. Ang St. Timothy naman nasa 145 projects mula 2022 hanggang ngayong taon. Nausisa rin ang tungkol sa pagsali sa bidding ng kanilang mga kumpanya. Si Alpha and Omega and St. Gerard, hindi po sila nagsasali sa isang bidding. Pero yung ibang licenses, magkakasama sila minsan. So minsan naglalaban-laban yun, Sham? Yes po. Oh, so that is not a legitimate bidding. Dahil yung Sham na yon na naglalaban-laban sa isang award sa isang kontrata, iisa lang ang may-ari. So kahit sino doon, kahit sinong manalo doon sa bidding na yon, ikaw ang panalo. Dahil sa'yo lahat yun, eh. Gate ni Diskaya, wala siyang kilala sa DPWH para makakuha ng maraming project. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon,
Oy, huwag ka tumingin sa, tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Oh, magkano binibigay mong porsyento o advance sa mga tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may ipakita ako sulat sa'yo. Umamin ka na. Wala po ako talagang... Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, ipapakita ko yung sulat. Mino mo. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Ayon kay Diskaya, 23 years na silang kontraktor. Narinig po namin sa television, sinasabi nyo sa interview nyo dahil tinanong kayo kung anong naging gateway para gumanda ang buhay nyo. Sabi nyo kayo hindi naman nakakaangat nung araw. At tapos sabi ninyo ay noong DPWH na kami. Yun po yung sagot ninyo So, at tinanong kung magkano at sabi nyo bilyon. We have been in the construction business for 23 years. So I would presume na in the 23 years, pwede naman siguro kami po kumita. They spliced the video that was taken of me and just mentioned the DPWH. So, contractor na po kami for 23 years. Hindi rin pinalampas ng ilang senador ang pinakita nilang mahigit 40 magagarang sasakyan. Sabi ni Diskaya, 28 ang luxury cars nila habang ang iba naman service vehicles ng mga engineer na pag-aari ng kanilang mga kumpanya. Ang balita ko, dun sa interview mo, binili mo yung isang Rolls Royce dahil nagandahan ka sa payong. Tama ba? Sir, yes po. I have 4 kids that use it all the time. You bought that from the taxpayers' money? No po. Hindi po. Huwag na tayo maglokohan dito. Natanong din si Diskaya tungkol sa umunoy joint venture nito sa CLTG Builders sa Davao. Ang CLTG Builders ay sinasabing pag-aari ng ama ni Senador Go. Sabi ni Diskaya, naalala niya na may proyekto sila pero napakinabangan naman na raw ito. If meron pong deficiencies at meron silang pagkukulang, ako mismo po ang magre-rekomenda sa committee ito na kasuhan sila. Kahit kamag-anak ko, kahit involved sa kahit na anuman pong pagkakamali, kasuhan niyo po sila. I am for accountability. Ayoko po ng kalokohan kahit kailan. Nasa pagdinig din ng iba pang kontratista na kasama sa 15 pinangalanan ng Pangulo. Pinunterya ng ilang senador kung paano nakakuha ng maraming flood control project ang MG Samidan Construction. Gayong General Engineering A lamang ang kategorya nito at hanggang 300 million pesos lamang ang bawat proyektong pwedeng gawin. Nakakakuha ka ba more than or up to 300 million? Ay, hindi po, Your Honor. Hindi, kasi lalabas ito. Yes, You are under oath kapag napatunayan na with your category A, nakakuha ka ng more than 300 million, then you will be charged as lying. Baka makontempt ka. So, nakakasiguro ka na hindi ka nakakuha ng 300 million? Isang single project po yun, Your Honor. Kasi pag ang ginawa mo, bin-recap mo, ito yung splitting of contract. Halimbawa, 500 million. Ang ginawa mo in cahoots with the DPWH district engineer, 100, 100, 100. O, in-split mo yung contract. Then you were able to circumvent the law. Malalaman po namin yun Ang may-ari ng Wawaw Builders na nauna nang naiugnay sa ilang ghost project sa Bulacan, tubangging sagutin ang ilang tanong ng mga senador. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. Okay. Ano? Can you repeat your answer? Wow. Can you repeat your answer, Mr. Arevalo? I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. My God. Dahil may mga usapin po na kakasuhan yung mga contractor ng DPWH po at parte ng ulat ng Senado na magpagrekomenda ng paghahain ng kaso laban sa resource person, ang payo ng aking mga abogado ay huwag magsalita sa panahon na ito. It is only answerable by yes or no, Mr. Arevalo. Bine-verify pa po namin, Your Honor. Iisyuhan naman ng show cause order ang may-ari ng Hightone Construction and Development Corporation dahil sa hindi pagdalo sa pagdinig. Kasunod nito ang posibleng pag-aresto kung hindi pa rin dadalo. Pagkatapos ng pagdinig,
Sinubukan ng media na makapanayam sina Diskaya at Arevalo pero tumanggi na silang magsalita. Ito ang unang balita. Sandra Aguinaldo para sa GMA Integrated News.